First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas na parehas yun. Yun ang masasabi ko. I mean, ako na nagsasalita para sa prod, and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project. At medyo tumututok din ako from the book or this, hanggang sa script, hanggang doon na sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho namin. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng kapwa Pilipino. Salamat. Yeah. Joseph. Oh yeah, actually yun naman yung unang-unang sabi ng production. Magiging loyal kami, and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka nang sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that, but it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakaya namin. Just, you know, para, you know, acting, this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakaya namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times, and I have read the script a lot of times, and I make sure na same na same, and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Mia. Kasi itong story dito, yung material, yun nga, babalik siya sa history, babalik siya sa nakaraan. Mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story na to? Bakit hinamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Una-una po sa lahat, sa palagay ko po, nailagay po ng mga mambabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman po nila na parang sila si Carmela, na namula sa modern world as a Gen Z, na napunta sa nakaraan. Yung journey na kung saan wala siyang pakialam sa history, tapos na-witness niya lahat ng paghihirap nila, yung mga taong naaapi, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila at awa. Yun po yung, yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babaguling aral na habang buhay niya pong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey po ng I Love You Since 1892, nararamdaman ko po tumatak talaga sa puso ng mga mambabasa. Dahil sinamahan ko nila si Carmela sa kwento. Naranasan ko nila umiyak, masaktan, magmahal at mabigo. At iyon po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinagpapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection mula sa isang novela. Last na lang kay Direk. Direk, kung magiging successful itong story ng 1892, kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabasa siya sa libro, kapag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na, as we nating season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake dito? Kung super successful, hihingan pa lang, gusto pa dugtungan yung kwento, meron na ba kayo
plano? Sana masasagot ko yan, ano? Kaya lang wala akong impormasyon about that. Wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at pinaghuhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo Tayo yon. Iba yun sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development. Ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi? Yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun And that is strictly personal at kanya lang yun. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you, Direk. Salamat, guys. Good luck sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wang. Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko kay Direk, medyo na-touch ko na itong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-ibang interpretasyon. So, pwede parehong interpretasyon, iba ang visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. Okay, so having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision? And as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love, the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro. Gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo Yun lang. Thank you. Additional lang, Direk. Did you have a hand in selecting the cast? I think I was the last person on board. Okay. So, I was when you, parang nang nalaman nyo kung sino yung magpo-portray ng lead roles, what was your initial reaction? Gusto ko, honestly, simple. I've always wanted to work with Hebe Peralejo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napanood ko yung mga pelikula niya. So,
humanga ako. Munti ko nang makatrabaho si Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging inirere ko sa akin yan, laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level na. So in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatuwa nyo na kahit sa press con kayo, in character na kayo. Now, ang question ko siguro, what did you do differently or what were you doing differently sa project to compared sa mga previous na ginawa yung project to get into character? Siguro start mo tayo kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. And so I was just relying on my talent and gut feeling. But this time, actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Diba? Kahit saan naman eh, pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So palalim na palalim mo yung kaalaman mo sa craft, and the more you wanna try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here. So yeah, hindi pa kasi ako nagsastart, and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now. And unti-unti kong nakikilala si Leandro. Araw-araw ko siyang kapiling. Binibisita ko siya araw-araw. And yeah, I'm excited to play it. Thank you. Jerome? Yes, same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko ngayon. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo na sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, doon ako sa chronological na din. Pero ngayon, nasa 1/3 na ako ng book. Itong sa Heaven, pinabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorek ko yung book at script. At, okay naman. Ayaw lang maging tamad in the way na isa lang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko binabasa. And doon sa preparation naman, doon ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, puhunan to ngayong araw. Dala-dala ko na yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way, sinabi nga ni Direk, yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances, mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-apply ko. And with the help of Direk, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character na bubuas mo dito. Thank you. Finally? So the way I get into character, what I do is in the morning, may playlist kasi yung 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then once na nag-makeup na ako, nadamitan na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano bang pinaglalaban nila ng dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kaming dalawa na po ni Direk yun, collaboration na namin ni Direk, na parang, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk, and then it becomes like a beautiful artwork, diba? And so, it's more of being open lang to everything and being
sensitive and just be mindful. So that's how I get into character. Thank you and congrats everyone. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Next is from GMA Entertainment, Nurse Amo. Hi, good afternoon. Siguro sundan ko na lang din muna yung question ni Nikki. Doon sa characters nyo ngayon, ano yung nakita yung different doon sa mga ginawa nyo in the past na na-challenge kayo or first time yung na-experience? Actually, every character is different. Walang parehas na character na ipoportray mo. Kung ita-typecast mo na parehas silang, for example, parehas silang mamamatay tao, mag-iiba pa rin yun. The more you get to know your character, the more makikilala mo sila. And it's always, that's the good thing about acting. It's always different. Every character that you portray, palaging meron kang nadi-discover. And at the same time, you get to learn from them as a person. Sometimes, kapag miserable yung buhay ng taong pinoportray mo, you get to be grateful in life na parang grabe, sobrang sama ng buhay na. And whenever you realize your life, I'm thankful that ito yung nangyayari sa akin. So, there's so much learning and every character is so rich, especially if you really get to know them in a like deeper level. So, yeah, ibang-iba. I've never, parang wala pang ganung kalapit sa character na pinurtray ko with Leandro. Siguro may mga malapit in a way na period, but completely different. Sound different kasi sabi ko nga, sinishare ko sa mga tao na sa paligid ko na ito yung klase ng project na inaabang ko din. Very period yung time. Wala malayo. Usually kasi nag-start ako sa anak ni ganito, mayaman, mga small roles na din ako, MMK, ganyan. Hanggang sa naging kontrabida, andyan yung kasama ko si naging sa Road Killers. Sa Aiko, madami, nag-enjoy ako. Hanggang sa ito na, naging sa Invercada, Hero, until Break. Hanggang sa in-offer sa akin to, sabi ko, wow. Ito na lang yung hinihintay ko. Nagbanggit ako sa kanila ng isang project, sabi ko, sa totoo lang, ina-expect ko, kukunin ako sa movie na ganito. Kaso, hindi. Yung pala dito ako mapupunta. And yun, happy ako, bakit? Bakit ka tumatawa? Ayun, so, yun po. Kaya, yun yung iba. And for sure naman, and honestly, wala pa po ako dun sa, alam ko kaagad yung pinagkaiba ng totality from the character and sa set itself. Kasi hindi pa ako nag-uumpisa mag-shoot. Hopefully, masishare ko sa lahat ng tao yun kasi mas more on nakakapag-share ako about dun sa experiences dun sa taping, character at sa story itself pag ginagawa na. Yun po. Of course, yung nga po, first time ko magkaroon ng 2 characters. So very challenging. And at the same time, na-challenge din ako kasi Alejandro na po yung director ko. So, challenging po siya na. Oo nga pala. kailangan A-game ako everyday. A-game? Nasa A-game talaga yung every scene. Kasi nakikita ko yung pagmamahal ni Direk sa proyekto na to. At the same time, mahal ko yung proyekto. Pero seeing the people, the production, especially Direk, and then kasama ko pa tong dalawa na to. So very challenging for me. And so, ayun po, enjoying lang ako sa journey. And lastly, as you get to know your characters, no, ano yung trait nila na you find interesting? Interesting sa trait? Sa akin yung very gentleman, laging nakangiti. Kasi hindi ako ganun. Mataray ang ikaw tignan. Nasa likod kami kanina doon. Tapos narinig namin, ginoo siya, mabait siya. Sabi ko, Jerome? Ba't sinama mo na may mabait? Parang naman masama ako. Ikaw ba yan, Jerome? Hindi. Kaya nakakatawa lang kasi syempre, I mean, honestly ito, kung makikita nyo naman sa mga actors, kahit pa paano, may nakukuha din kaming mga traits ng ginagawa namin na isasama din namin. Hopefully, ma-enjoy ko sobra at makarelate ako dun sa character kasi talagang lovable siya at excited din ako sa mga part na kaaway kami ni Cephas na ito.
For me, the most interesting part, kahit na grabe yung honor ni Leandro, yung pagiging matibano niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung pagprotekta niya sa pangalan nila, yung sa pagmamahal niya kay Carmelita. If you dig deep, makikita mong, you know what's interesting is, ma-realize mo, tao talaga siya. Kasi, ang dami niyang dinadalang bagay, yung approval niya sa tatay niya. You know, he's always, alam mo yung unang panahon, wala kang laban sa tatay mo. Kung ano sabihin ng tatay mo, wala ka talagang masasabi. And pag sinabi niyang unahin mo yung pagsusundalo mo, unahin mo yung karera mo, kahit may pagmamahal ka, wala kang magagawa. Diba? Papalayasin ka niyan. So, yeah, it's just the beauty of, you know, knowing that the character you're portraying is a real human being. For me, ang pinaka-interesting is si Carmelita. Of course, nasa 1892, ibang-iba siya sa lahat ng ginawa ko rin. And then, may mga reason behind kasi lahat ng mga decisions na ginagawa ng mga characters. And so I like how flawed the characters are and how human they can be. And ano sila, understandable. I do understand them. So yeah. Alright, maraming salamat. Next, may we come on from Inquirer, Alan Policarpio. Hi, good afternoon. I have a question for Miss Mia. Ayun, so I just want to know kung yung parang decision mo to write in Filipino, parang you think that allowed the story to stand out sa Wattpad and also allowed the story to connect more deeper sa mga tao. Dapat na pag-aral. Siguro po, lalo na si Carmela, nasa Modern World, medyo tabi siya, ganyan. Pero nung nakapunta siya doon sa nakaraan, at sa mga sinusulat ko din na historical fiction, sa palagay ko, sa una kasi medyo mahirap talaga magbasa ng purong Tagalog, kahit narration. Pero kapag nakasanayan mo siya, kapag nagustuhan mo siya, minahal mo siya, tulad din ng mga mambabasa. Kasi kahit po ako challenging din siya for me. Kumbaga, iisipin mo pa kung yung salitang ito ba is nasasabi na ba ito noong unang panahon. Sa tingin ko po, isa siya sa yung pagkalalim at paggamit ng wikang Filipino sa kwento. It's a pride and isa po yun sa pinagmamalaki ko na naibabahagi ko po yun sa mga mambabasa. Na bigla po pag sa mga buksahin, nag-uusap kami ng mga readers, puro Tagalog kami. Tapos pag pupunta po kami sa Intramuros, dawi kami mag-usap, puro Tagalog. Parang kahit papaano po na isa sa buhay at nababalikan po yung sarili natin. Pero yung love mo for history, talagang matagal na yung interest mo na yun? O parang recent, ano mo ba yun na gusto mo i-pursue? Yes po. Bali po kasi ang mother ko po ay maraming pa po ng teacher. So, bata pa lang po ako, marami na po siyang kinakwento sa akin tungkol sa kasaysayan. And nung first time mong nakilala si na Heaven, si na Jerome, si na Joseph, ano sa tingin mo yung mga qualities nila na tingin mo they embody dun sa mga characters na gagampanan nila? Una po ay naramdaman ko po yung love nila for reading. Like, as an author, natuwa po ako kasi nag-effort po silang basahin napakahabang nobela. At nung una po silang na-meet noong Luke test, nagkaroon po kami ng mga conversation, mga tanong nila kung anong nangyari, bakit gano'n, ano yung inspirasyon mo. Doon ko po naramdaman yung mahal nila yung story and binasa po nila, pinagtsagaan po nilang basahin. And sa nakikita ko po, at kausap ko rin po si Heaven, sabi ko sa kanya, be natural lang, like enjoy, lalo na yung character ni Carmela. And then kay Jerome din po, nagulat din po ako kasi magaling din po siya mag-Tagalog. Tinanong ko po kasi kaya mo ba puro Tagalog? At kay kay Joseph naman po, yun po yung eagerness po
last na lang, pangarap mo rin ba talaga na maging parang published author or maging adaptation yung mga sinusulat mo? And how do you feel nung binigyan ka ng opportunity na ito? Dream come true ba siya para sa'yo? Gaya po nung nabanggit ko kanina, kung babalik po ako sa nakaraan, nagsulat po ako sa Wattpad para sa sarili ko talaga. At sobrang pinagpapasalamat ko po itong blessing, lalo na nung na-publish siya at nagkaroon ng series adaptation. And yes, pangarap ko po yan. Lahat naman po ng mga manunulat, kahit mga mambabasa, pangarap po makilathala at makita sa screen, sa pelikula, ang kanilang mga nabasa, kanilang yung mga eksena, mga linya, at mga character na minahal ko nila. Kumbaga, ito pong pangarap na to, hindi lang po ito para sa akin. Para rin po sa mga mambabasa, para rin po sa Direk, Heaven, Jerome, kay Joseph, at sa lahat po ng cast, productions, and everything. Ano parang naramdaman mo na nakita mo yung video nila na naka-costume na and all? First time hindi po namin makita, grabe. Kumbaga, very nakaka-goosebumps sa galing, sa husay. At pati po yung lapat ng musika at yung emosyon. Ako po, mahilig po ako manood talaga ng mga pelikula na kaya pong gampanan yung emosyon gamit yung mata. Opo. Yung kahit wala pong sabihin yung character, kaya pong mangusap ng mga mata. At nakita ko po sa mga tingin nila na kumbaga sumalib sa kanila sina Carmela, Juanito, at Liam. Thank you. Maraming salamat. Now, let's call on from Abante, Ana Pingol. Hi to everybody. Ano lang, kung totoo yung time travel, gusto nyo ba talagang masubukan yun o hindi? Yun lang. Bago sila sumagot, excuse me lang, magsi-CR lang ako sa kanila. No worries. Time out, time out. Ako personally, dahil nung nabasa ko yung libro, sabi ko, shock, sa hirap pala talaga ng mga pinagdaanan ng mga Pilipino noon. And I'm so grateful na pinaglaban nila yung Pilipinas, diba? Pero kahit gustuhin ko man, parang masaya na ako sa buhay ko ngayon. Huwag na, okay na. Naramdaman ko na dun sa libro na may hirap ang mga pinagdaanan nila. Siguro, feeling ko part din ako na magre-revolution din ako ng mga panahon na yun. So, yun po. Sa akin, subok. Basta subok lang. Huwag lang mag-stop doon. Babalik. One day, gano'n. Kasi, darating yung time, marami tayong katanungan na hindi masasagot ng science, ng faith, or whatsoever. Kung hindi, yung mga panahon, alam mo yun, natabunan na lang ng pagbabago ng kwento. Siyempre lahat yan, nag-iiba ng kwento. Yun. So yun po. Well, like what I said earlier, I think I've learned to really appreciate life, you know, the good and the bad. Alam mo, may story na parang there was a kid na sobrang tamad niya mag-aral. Sabi niya, sinabi niya dun sa genie, mag-skip na lang ako hanggang high school. And then, nag-skip siya high school kasi ayaw mag-aral eh. So, nasa high school na siya, ganun pa rin. Sabi niya, parang nakakatamad mag-high school. Skip tayo sa college para mas may freedom ako. Pagdating niya ng college, ganun din, ayaw niya mag-grind. Sabi niya, gusto ko mag-skip na lang ako mag-asawa, doon na lang sa may asawa. And then, nung na-reach na yung asawa, sabi niya, well, wala pa kaming anak. Gusto ko magkaroon ng anak. So, in-skip na naman niya. Hanggang sa pagtanda niya, doon nag-sink in sa kanya na parang hindi siya naging present sa buhay niya. But looking back, those are the days, yung mga nakaraan, those are the most memorable days of our lives. At bonus po talaga, lalo na kapag nahipon ito yung puso ng mga tao. At gusto ko po balikan yung mga panahon yun kasi gusto ko pong tapikin yung balikat ni Paul Mia at sabihin na kumbaga lahat ng bagay na pinaghirapan ay magkakaroon din ng magandang bunga sa huli. At huwag kang titigil, tuloy ka lang at lahat ng mga dasal, lalo na kapag totoo ka sa sarili mo, basta mapagpapala. Direk. Ako, yes po.
very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Lalong-lalo na sa karir ko eh. So kung meron akong gustong balikan, gusto kong balikan yung panahong ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her. I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya at may anak na siya. When I look back, masaya kami. Marami kaming mga pinagsamahan. We traveled a lot together. Pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Hindi ko na maibalik. At the end of the day, mahalaga sa akin ang career, pero mahalaga sa akin ang pagiging ama. At ngayon, mahalaga sa akin ang pagiging lolo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Next is from Daily Tribune, Jeff Fernando. Magandang hapon. Question natin is for Binibining Mia. Ayan. Saan daw nang galing yung inspiration mo na makagawa ng ganito magandang kwento? And pahabol na tanong, inaasahan mo bang magiging ganito kalaki yung ginawa mo? Short story lang po. Nagsulat po ako sa Wattpad 2013. That time, teenager pa ako. So, ang mga sinusulat ko po, school setting, very popular. Nung nag-college ako, meron kaming Philippine History class. At na-realize ko kasi that time, kinakatulugan ng mga classmates ko yung history. Tapos, naalala ko, ang mga Filipino mahilig sa love story. Like, narawan yung love natin na magmahal. Yung kagustuhan natin humingin. So naisip ko, why not, parang kumbaga learning approach, is parang pagsamahin ko ang love story at ang history. At mula noon, 2016, naging tahanan ko na ang historical fiction. Layunin ko kasi sa pagbabasa ng love story, naroon din yung pagkatuto na kahit papaano may matutunan ng mga mambabasa mula sa kasaysayan, sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit, nang sa gayon, hindi lang sila basta na-inspire, kinilig, natuto rin sila. Mahabol na tanong for Heaven. Hi Heaven. Coming from a Best Actress win, and then this project, mas naging conscious ka ba, lalo na pag may difficult scene ka, kasi syempre award winner na, Best Actress na, mas careful na ba, mas bigay todo ang ibinibigay? Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa utang na magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come on set in the direct na willing to learn, willing to improve, and yeah, just be the best as I can be. So, ayun po. Thank you. There we have it. Maraming salamat, Sir Jeff. Now, from TV5, Von Belinario. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay para kay Direk, saka po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano nyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro Direk as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya? Present. Anong totoong sitwasyon? Present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko ito ma-translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag. May ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different. Kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan. Mahabang proseso ang diskusyon kung proseso pat sarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do
the transportation, quote-unquote, the time travel, the effect kung paano kung gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imount, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, di ba? Yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay iisa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang penultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami. So alam ni Heaven kung gaano ko kakulit. Lahat yon ay base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manunood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita, back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of quote-unquote time travel ng story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks, talagang challenging siya kasi sobrang complex nung characters na gagambalan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may death, kumbaga. And of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just had to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really had to be mindful and be aware of, you know, what's happening sa taping ko namin. But yeah, it's a good challenge for me. I like challenges. Thank you and congratulations in advance. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine star, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For the three lead stars, if you compare your perception of love to the characters you portray in the series, how would you compare it? Kaiba ba o pareho ang pananaw niyo sa love? Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya.
gano'n siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa piling niya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano kung unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun po. Sa akin, ang love kasi hindi medyo malayo kay Juanito. Si Juanito kasi talagang, alam mo, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on kung mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to, at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig ko sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past, and excited sa future. Yun na lang. So, ganun ako pagdating sa love. Same thing with me. I think ibang-iba kasi masasabi mo yung mga tao ng unang panahon, kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka, siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae.